Part 14 po ng ating Science Majorship Enrichment Questions. Start po tayo sa number 1. Which planet has the longest year? Letter A, Earth. Letter B, Jupiter. Letter C, Neptune. Letter D, Mars. Pwede po natin i-pause yung video. Ang answer po natin dito, longest year, letter C, Neptune. Okay? Ito pong ganitong klaseng question, knowledge level lang siya, so may memorize lang po natin. Kapag longest year, Neptune. Paano naman po kapag shortest year? Answer po natin yung pinakamalapit, Mercury. Okay? Next, what type of muscle is responsible for digestion? Letter A, skeletal muscle. Letter D, cardiac muscle. Letter C, smooth muscle. Letter D, striated muscle. Ang answer po natin, letter C, smooth muscle. So, separate lang po natin. Meron tayong mga striated, tsaka non-striated. Okay, kapag striated po, dyan po papasok yung skeletal, tsaka yung cardiac. Ito po mga to, meron silang striation. So, yung mga, muscle na yan, ganito po itsura nila, para silang may mga stripes dito. Okay? Kapag non-striated naman po, tinatawag din siyang smooth muscle. Saan po ginagamit to? Sa digestion. Kaya ang answer po natin, letter C. Okay? Now, kapag tinanong po tayo, kapag voluntary or involuntary, ang skeletal po, voluntary yan. Okay? Kapag cardiac naman po, involuntary. Kapag smooth, involuntary. Okay? Next, number 3. What is known as the pacemaker of the heart? Letter A, AV node. Letter B, SA node. Letter C, bundle of His. Letter D, Purkinje fibers. Ang answer po natin, letter B, SA node. Ito po, knowledge level question din po ito. So, tandaan na lang po natin yung pacemaker, SA node. Okay, yung sino or sino atrial node. Ito po kasi mga special tissues po sila. Okay, part sila ng electrical system ng ating heart. So, dito po yung pacemaker, yung tagagawa ng rhythm. Ang answer po natin, letter B, SA node. Next, number 4, the Higgs boson, also called the God particle, is associated with which of the following? Letter A, electromagnetism. Letter B, gravity. Letter C, nuclear fusion. Letter D, mass formation. Ang answer po natin, letter D, mass formation. Yung electromagnetism, saan po siya associated? Photon. Ang gravity, sa theoretical particle na graviton. Okay? Ang nuclear fusion, medyo malayo po to. Pero sa force yan, sa mga strong nuclear force. Ang mass formation, dito po papasok yung Higgs boson. Okay? Kapag stronger daw po yung interaction dun sa tinatawag nating Higgs field, yan, greater daw yung mass. Okay? More mass siya. Next, number 5. Which part of the cell cycle is characterized by the cell growth and DNA replication? Letter A, G1 phase. Letter B, S phase. Letter C, G2 phase. Letter D, M phase. Answer po natin, S phase. Okay? Tatandaan po natin kapag DNA replication, S. Ano ibig sabihin ng S? Synthesis. Okay? Kapag G, ito naman po yung mga gap. No? Gap 1, gap 2. Ito po mga to, checkpoint natin yan. Okay? Ano po nangyayari sa G1? Ganun pa rin, cell growth. Pero bago magkaroon ng S phase. Okay, kapag G2 naman po, ito yung post-replication growth. Yeah, see, kapag M phase, dito na papasok yung PMAT. Prophase, metaphase, anaphase, telophase, at syempre yung actual cell division, tinatawag nating cytokinesis. Okay, next, number 6. Which planet in the solar system has the longest day? Letter A, Venus. Letter B, Earth. Letter C, Mars. Letter D, Mercury. Okay. Kapag longest day po ang tinatanong, ang answer po natin, Venus. At saka ang Venus po, mas mahaba yung day niya. Yung 1 day niya, mas mahaba sa 1 year niya. Okay? Kapag Earth naman po, syempre, hindi po yun yung answer. Mars, hindi rin. Ito, medyo similar lang sila actually ng length ng day. Ang Mercury, hindi rin siya. Okay? Paano naman po pag tinanong sa atin? Kasi ito longest day. Paano kapag shortest day? Shortest day, ang answer po natin, Jupiter. Okay? Next, number 7. What is the densest planet in the solar system? Letter A, Jupiter. Letter B, Earth. Letter C, Saturn. Letter D, Venus. Ang answer po natin, letter B, Earth. Okay? Ito po kasing Jupiter, although malaki siya, pero mostly gas ito.
Okay? Ang Saturn, ito naman po yung least dense. Etong Venus din, dense din siya pero hindi katulad masyado ng Earth. So dito po kapag ganitong klase ng question, densest planet, automatic ka-cancel po natin si A tsaka si C. Kasi sila mga gas giant sila. So mamimili na lang tayo dito sa mga rocky planets B or D. Okay? Pero ang answer po natin dito, densest planet, Earth po. Next, number 8. What is the unit used to measure the biological effect of ionizing radiation? Letter A, Newton. Letter B, Becquerel. Letter C, Sievert. Letter D, Tesla. Ang answer po natin, yan, letter C, Sievert. Kapag Newton po, alam po natin, associated siya saan? Sa force. Okay? Kapag Becquerel naman po, saan po siya associated? Sa radioactive decay. Kapag Sievert naman po, dito na papasok yung biological effect ng radiation. So, for example, sa chest x-ray, no, ang unit niya, ang Sievert kasi SV. Kapag chest x-ray, approximately 0.1 millisievert. Kapag mga 5 na po yan, sievert, ano na yan? Fatal na to. Okay? 1 nga, high na siya eh. Yung 1 sievert, high na. So kapag ganito, fatal na. Letter D, Tesla. Ang Tesla po, saan po siya? Unit ng magnetic field. Magnetic field strength, Tesla. Next, number 9. Which of the following processes occurs during the light-dependent reactions of photosynthesis? Letter A, splitting of water molecules. Letter B, formation of glucose. Letter C, hydrolysis of ATP. And letter D, carbon fixation. Ang answer po natin, letter A, splitting of water molecules. So, balikan lang po natin kapag meron po tayo mga light reactions tsaka dark reactions. Iba pa pong tawag natin sa dark reactions yung Calvin cycle. Okay? O kaya light-independent reactions. Now, ano po yung nangyayari sa light reactions? Or saan muna siya nangyayari? Sa thylakoid. Okay? Kapag mga dark reactions, saan po nangyayari? Sa stroma. Okay. Now, dito po sa thylakoid, ano po yung nangyayari? Nagkakaroon po ng splitting of water molecules. Ang iba pong tawag natin dito, photolysis. Kasi, gumagamit tayo ng light. Photolysis, may sinisira kang bond. Okay? Ano po yung nire-release pag nag-split tayo ng water molecules? Yung electron, no, proton, tsaka oxygen gas. So, yung oxygen gas, isa po sa mga end products nitong light reaction. Bukod dyan, yung ATP, tsaka NADPH. Okay? No, kapag dark reaction na nangyayari sa stroma, ano po yung mga end products natin dito? Yung sugar mo. Tapos, yung ADP. Tsaka yung NADP+. Okay? So, dito sa formation of glucose, letter B, nangyayari yan sa dark reaction. Hydrolysis of ATP, ito siya, ATP to ADP, nangyayari din siya sa dark reaction. Yung carbon fixation sa dark reaction. Okay? So, ang answer po natin, letter A, splitting of water molecules. Saan po nangyayari itong splitting of water molecules? Specifically sa photosystems 2. Next, number 10. What term describes the concentration of solar energy received per unit area on Earth's surface? Letter A, insolation. Letter B, albedo. Letter C, power. Letter D, luminosity. Ang answer po natin ay letter A, insolation. Ano po yung familiar sa atin dito? Siyempre yung power. Okay? Power. Sinusukat po natin yan gamit yung unit na watts. Kapag albedo naman po, ito naman yung reflectivity. Ang values po niyan from 0 to 1. O kaya sometimes ginagamit 0 to 100%. Sa Earth po, minsan tinatanong sa board exam, ano yung albedo ng Earth? Ang sagot po natin is 30% or 0.3. Ibig sabihin, 0.3 nare-reflect siya. Okay? Tapos yung remaining 70%, na-absorb siya. Okay? Ang insolation naman po, ito na yung solar energy per unit area. So, ang unit niya is watts per unit area. Okay? Ang luminosity, syempre hindi po siya. Hindi po ito yung sagot. So, ang answer po natin, letter A, insolation.